At makakapanayam po natin si Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita po ng AFP, kaugnay pa rin po ng sitwasyon sa Marawi. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, at sa lahat po na nakasubaybay sa programa niya. Magandang araw po. Apo, dito po sa sitwasyon sa Marawi, ano po, masasabi ho ba ng AFP na mga gano o ilang porsyento ng syudad yung hawak pa ng Mauti Group po? Alam niyo, Jiggy, ang buong syudad ay hawak na po natin. Maliban po sa mga ibang lugar dyan na patuloy na pinagpupugaran ng grupong ito kasi yan ang pinagtataguan nila at sinusubukang idepensa. Pero sila po ay napapaligiran, sila po ay hindi makaalis, sila po ay nababantayan. Kaya't wala pong katotohanan ng sinasabi ng iba na mayroong parte dito na sila ang nagkokontrol. Wala po yan, malayo po sa katotohanan yan. At ang ginagawa po natin ngayon, sinisika po ng Armed Forces ay 3 layunin po na kung saan nakafocus ang ating mga efforts. Ang una po ay siguraduhin na malinis natin ang buong Marawi ng anumang armadong bandido na nandyan ngayon, mga rebelde pong nagtatago pa at patuloy na ayaw sumuko at dinedepensa ng kanilang hawak na pinagtataguan. Pangalawa is siguraduhin po nating matulungan lahat ng mga naiipit na mga mamamayan po ng Marawi na patuloy na nandyan sa looban. Katunayan po, as of ilang oras pong nakakaraan, kanina po sa ulat natin, sinabi natin 390, ngayon tumaas na po, 397 na po ang na-rescue natin doon sa huling official report na nakuha natin sa field. Yan po yung mga natulungan nating makaalis sa loob at nadala sa mga maayos na lugar. At ang pangatlo is yung patuloy na pag-recover ng maaaring naging biktima ng karahasan ng grupong ito, mga casualties at victims na naiwan po dyan na kung saan-saan. At yan po ang sinisikap natin gawin. Apo, malaking tulong ho para do sa ground troops nyo yung pong mga airstrike, pero may ilang grupo po na nanawagan na itigil na yung airstrike. Ano hong pananaw nyo rito? Alam niyo po, kami po ang nakakaalam ng sitwasyon dito. Madali po magkomento sa mga nasa labas dahil hindi po kayo ang gumagapang, hindi po kayo ang pumapasok at hindi po kayo ang umaatake dito. Kaya't ang aming po pakiusap, unawain niyo po ang kinakailangan namin gawin. Meron po tayong mga lugar dito na mahirap pasukin dahil napakaganda ng pwesto ng kalaban kaya kinakailangan nating gamitan ng airstrike. So itong precision airstrike naman ay hindi namin ginagawa upang makasira ng anumang gusali dyan kung hindi upang matuntunan itong mga kinaroroonan ng mga kalaban na ito. Para nang sa ganun, maging maayos ang pagpasok ng ating mga kasundaluhan at ang ating mga tropa nang sa ganun mapabilis natin ang pag-clear dito sa lugar ng Marawi. So unawain po natin ito. Hindi po natin ninanais na sirain ang mga pinaghirapang gusali ng ating mga mamamayan dyan. Ang ginagawa po natin dito is ginugusto po nating bilisan ang pag-clear nang sa ganun malagay natin sa maayos, ma-restore natin ang rule of law, may balik natin ng normal na takbo ng mga buhay ng ating mga tao dyan. Partikular na po ngayong kapanahunan ng Ramadan na kinakailangan na nilang uwian. Apo, at kanina po sa press con sa Malacanang ay may sinasabi po na naging bahagi ang BIFF ng insidenteng ito. Ano po ang impormasyon nyo tungkol dito, sir? Unang-una, ang ibang mga armadong grupo maaari ay naggagawa ng diversionary tactics, naggagawa ng diversionary action tulad ng pag-atake nila sa himpilan ng kapulisan noong isang gabi. Isa yun yan pang sa mga aktibidades na maaari nilang ginagawa. May ilan din po sa mga grupong yan na maaari nagsanib puwersa sa mga nasa looban at yan po ay tutukuyin natin sa madaling panahon. At ang iba pa po ay ibang grupo rin ng local terrorist groups na maaaring tumutulong sa pamamagitan po ng nabanggit ko through diversionary actions at saka yung pagtulong sa loob. Apo, yung impormasyon ho ng PNP ay yung nabanggit na rin nila ho ito sa atin ay yun nga ang ginamit doon sa may area ng Basak, Barangay Basak, mga bata para mang-ambush po ng mga re-responding mga tropa. Sa panig po ng AFP, ay ano ho ba ang impormasyon nyo rin na nakuha kaugnay po ng yung mga miyembro po ng Mauti Group na naririyan po? Hindi kami nasusurprise sa mga ganitong pangyayari pero kailangan pa natin i-validate itong informasyon na to dahil may mga pagkakataon noong araw, lalo na po dyan sa may Butig at Lanao nung nating pong sinasagawa ang mga operasyon na isinagawa natin noong naunang mga
buwan at taon na may mga pruweba po na sinusubukan nilang mag-recruit ng kabataan at gamitin itong mga kabataan na to bilang kanilang mga foot soldiers, ika nga. So ito po isang bagay na tinitingnan natin at kailangan nating i-document dahil ito po ay paglabag sa karapatan ng mga kabataan. Apo. Salamat po sa pagkakataon at update si Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita po ng AFP. Salamat po. Maraming salamat, Gigi, at magandang araw sa inyo lahat.